Hello guys, kumusta po? Ayan, welcome back sa aking YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po? Ayun, so before tayo mag-start, pasok intro. Ayan guys, ayun nga. Ang tagal kong hindi nag-vlog update kasi sobrang dami nang nangyari. And isa dun sa mga matinding nangyari sa amin, yung pagkawala ng aming alagang aso. But then, okay na yon, naka-move on na kami. Hindi naman namin siya kinalimutan, but more on, syempre, masakit sa amin na, kumbaga, masanay na wala siya dito. Pero, syempre, ganun talaga yung buhay. Kailangan natin mag-move on. Ayan. Anyway, let's change topic. So, for today's vlog, ang gagawin natin, since matagal akong walang vlog update, magluluto tayo ng ginisang giniling. Yan. So, hindi ko pa ito naipakita sa inyo before. Pero ito lang naman yung common na giniling na ginagawa natin. Pero, syempre, gusto ko rin i-share yung aking, So, ayun, naputol yung aking vlog kanina kasi nalobat na yung aking ginagamit na camera. But then, kailangan ko muna gamitin itong aking phone para mag-capture ng video. Ayan, so ang laki-laki na naman ang mukha ko sa video. Pero okay, anyway, okay lang yan. At least makapag-vlog update tayo. So, ayun, kakagaling ko lang ng shop. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi, grabe yung music doon sa Robinson. Makaka-copyright lang tayo. Sayang lang din. Hindi rin din ako makapagdaldal doon. Ayun. So, ayun nga. Bumili ako kanina ng paginiling. So, ito yung aking binili. Bumili ako ng sili, sibuyas. Ito yung sili nila doon. No? Tingnan guys yung presyo. 21 pesos and 32 cents. Diyos ko, napakamahal na. And yung ating sibuyas na 4 na peraso, 42 pesos. Bumili din ako ng luya, 40 pesos. Ayan. And then ang ating kamatis, 21 pesos. Yan guys. Yung itatanong niyo po sa akin kung bakit hindi ako namamalengke para makatipid sana. Ay, Diyos ko guys, kung may time lang sana ako mamalengke, bakit hindi? Mas mura kaya ang bilihin sa palengke kaysa dyan sa grocery. Talagang wala lang talaga akong choice kasi kailangan kong tutukan yung negosyo. Hindi ako pwedeng mawala, magtagal sa labas. Hindi pwede. Ayan, yung kapalitan ko doon, which is si tatay, ayaw niyang naiiwan ng matagal doon sa shop. So, ayun, wala tayong choice. Yan. Kailangan doble kayod para may pangtustos sa mga pangangailangan sa pangkain. Yan. And so, i-ready na natin itong carrots, patatas. Itong ating sibuyas, sili, bell pepper, tsaka kamatis. Ayan. So, hiwain lang natin yung mga ingredients. Yan. Okay. So, yan. Babalatan lang natin itong patatas. Yan. Anyway, ito guys na ginagamit kong itong pang peeler ng patatas. Nabili ko to sa Lazada ng 120 pesos only. So, stainless yan. So, kahit mabasa to, kung ano pa dyan matagalan, hindi siya basta nagbabago ng kulay, hindi siya kinakalawang. Ayan. So, napaka-smooth lang niya gamitin pag nababalat ka ng mga ganitong gulay kasi sobrang dali na. Kasi natatakot ako gamitin itong kutsilyo na to kasi napakatalas. Ayan. So, babalatan lang natin ito lahat.
Meron tayong bell pepper, sibuyas, kamatis, bawang, sile, and then yung mga paminta, mantika, and then seasoning. So yan, mamaya pakita ko yun sa iyo. So simulan na natin magluto. So okay, meron tayo ditong tawag dito, saucepan, kawali. So painitin lang natin yan. Yan, painitin lang natin yan, and then itong giniling, hindi ko na ito hugasan since ano naman siya, fresh naman siya. So, ang gagawin ko dito, pakukuluan ko na lang siya. Yan. Tapos, lalagyan natin siya ng konting tubig. Konti lang. Okay. And then, i-stir fry lang natin siya hanggang maluto lahat.
Okay, so meron din tayo dito. So meron tayo ditong tanim na pandan. Yan. So kukuha tayo dito ng pandan, guys. So puputol tayo dito. So, nagputol ako ng dalawang pandan. Kasi ito yung... So, ayan guys, nakikita nyo, meron ako dito dalawang pandan. Galing to doon sa mga tanim ko, yung pinapakita ko sa inyo sa vlog. So, nahihinayangan kasi ako, nabubulok lang, nasisira lang. So, ngayon, ilalagay natin to dito sa ating sinaing. Isasama natin siya dyan para mapakinabangan naman natin. So, ito yung bango-bango niya. Bango. Ang bango niya. Diba? Nakakamiss tuloy magbiko. Subukan ko kaya magbiko. Total, ang dami-dami ko naman dyan pandan, diba? Para mapakinabangan natin. Kasi sayang. Nabubulok lang yung aking mga pandan. So, araw-araw ko naman siya dinidiligan. Kaya lang, syempre, nakakahinayang kung di natin pakikinabangan ang ating pandan. Ang ating pandan. Ayun, so inaantay ko na lang ito matapos kumulo and then magsasaing na ako. Lalagyan ko siya nito and then kakain na tayo. Ayan. So update ko kayo mamaya guys after ko nito magluto. Yun. So I'll be right back. So ito na yung natin nakuhang mga pandan. So ilalagay na natin to dito sa ating sinaing. So itutusok lang natin yan dyan. Yan. Ibabaon lang natin yan sa ilalim. Yan. Tapos tatakpan na natin yan. And then, sindihan na natin yung apoy. Yan. So, antayin na lang natin yan maluto. So, ito, inaantay ko na lang din itong maluto. Yan. So, ayan guys, before tayo kumain, so, meron ako ditong iniinom pa lang. Ayan, kung napapansin nyo dun sa mga dati kong vlog, yung mukha ko dati is hindi ganito dark na hindi mo maintindihan din. Ang dami-dami kong mga breakout dyan. So, ito yung mga ginamit ko pala guys. Mga ginamit. Ito yung ginamit kong product. Ito, yung kagaya ko. Yan. Yan yung ginamit kong product. Kaya kahit pa paano naglighten yung mukha natin, yung skin natin, and then, kumbaga na boost niya yung immune system ko. So, dati, yung ubo ko ang tagal-tagal mawala. So, nung nag-intake ako ng glutathione, parang tinulungan niya yung katawan ko na mag-rejuvenate ba, ma-heal ba, yun. So, hindi naman siya yung advisable na panggamot, pero ang dami niyang good benefits sa katawan. So, excuse me. Ito na yung last, sorry. Ito yung last capsule ko mula doon sa first bottle na tinry ko, na 60 capsule. Ito yung pang 60 capsule doon sa first bottle na na-purchase ko. And, I highly recommended this product. Ayun guys. So, ayan. So, ito talaga yung pang-maintenance ko sa araw-araw. Ayan. So, bibigyan ko yan ng review on my next vlog. Yung regard sa product na yon, kung ano yung naging tawag dito, process nung tinitake ko yung product na yan. Ayan. So, and ayan, kumukulo na rin yung ating sinaing. Ayan. So, naaamoy ko na yung, anong tawag dito, yung pandan na ginamit natin. So, bubuksan natin yan. Ayan siya, kumukulo na. So, pasisingawin ko lang yan ng konti. Ayan. So, hayaan ko lang siya ng ganyan na kumulo. And then, after 5 minutes, papatayin ko yan. And then, another 5 minutes, i-on ko para naman ma-in-in yung sinain natin. Ayan. So, hayaan ko lang muna siyang magganyan. And then, ito luto na to. So, maghahain na tayo. So, ayan guys. Natapos ko na lutuin ang ating giniling. So, ngayon, titikman natin siya. Ayan. Actually, may kulang pa to. Kulang pa to ng green peas. Pero, okay lang yan.
Tikman na natin. So, ngayon, titikman na natin siya. Ayan. So, now, natapos na natin siyang lutuin. So, titikman na natin siya. Ihipan muna natin. Mainit. Ayan. So, ano kay lasa? Ang sarap niya. Actually, hindi ko siya natitaste as pang-ulam. Alam niyo kung ano nasa isip ko? Pampulutan. Yeah, pwede siya pampulutan. True. Ang sarap. Promise guys, walang halong biro. Partida, kulang pa to ng green peas, pero ang sarap. Lagyan niyo siya nung pinakita ko sa inyo kanina na Jafran na ketchup, banana ketchup. Ang sarap. Beer na lang. Pulutan na. Sorry guys hindi ko siya ma-distinguish as pang-ulam. Ano siya? Pampulutan. Pwede siya pang-ulam, pero nas prepared ko siya as pampulutan. Hindi ako manginginom guys Pero nung bata-bata pa ako, nung hindi pa ako ganito, 30 years old. Seryoso. Masarap to i-partner sa pulutan. Kasi nung nagiinom-inom pa ako dati, alam nyo na, mga yayaan ng mga kaibigan, ganyan. Parang nalasahan ko to before na may nagluto na ng ganito. And then, somehow, parang naalala ko lang way back sa utak ko na mag-try ng ganitong recipe. And para siya sa lasa na parang pampulutan. Ang sarap. Diba? Paano? Tapusin ko na itong kinakain ko, and then dito ko na rin i-end yung aking vlog kasi hindi ako makapag-focus kumain. So, see you guys sa aking next vlog. And don't forget to like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. Please guys, supportahan nyo ako. Yun. Bye-bye!